Kung tatanungin kita ngayon kung sino ang dahilan kung bakit natin ipinagdiriwang ang buwan ng wika ngayong Agosto, siguradong si Manuel L. Quezon ang agad mong maiisip. Di ba? Gusto niyo ba ng bagong kalaman? JB to the rescue! Well, hindi ka nag-iisa. Pero alam mo bang may mga unang heroes at mga kwento sa likod ng ating wika na hindi agad na-highlight noong mga bata pa tayo? Alam mo bang noong 1987 lang opisyal na naging Pilipino ang wikang pambansa at si President Fidel V. Ramos pala ang nagdeklara ng buong month para rito. Hindi si Quezon. At mayroon tayong tatlong mahalagang trivia tungkol dito. Una, ang ebolusyon ng pangalan ng ating wikang pambansa at ang mismong selebrasyon. Noong 1937, pinili ni Pangulong Manuel L. Quezon ang Tagalog bilang basis o batayan ng ating wikang pambansa. Noong 1959, pinalitan ito ng Department of Education at ginawang Pilipino na may letrang P at noong 1987 Constitution lang, opisyal na pinagtibay na Filipino na may letrang F ang pangalan nito. Isang wikang payabong mula sa iba't ibang wika sa buong Pilipinas. At para sa selebrasyon, noong 1955 itinatag ni Pangulong Ramon Magsaysay ang Linggo ng Wika na ginaganapan noon tuwing March at April. Inilipat lang ito sa August bilang paalaala sa kaarawan ni Quezon sa August 19. At noong 1997 lang sa ilalim ni Pangulong Fidel V. Ramos sa pamamagitan ng Proclamation No. 1041, opisyal na ginawang buong month of August ang selebrasyon. 2. Karaniwan nating natututunan na dialect ang tawag sa Cebuano, Ilocano, Hiligaynon o Waray. Pero sa siyensya ng wika, sila ay tinuturing ng mga wika mismo o languages. Dahil meron silang sariling grammar, bokabularyo at istruktura. Ang dialect kasi ay variation lang ng isang wika tulad ng Tagalog Batangas at Tagalog Manila, Bicol Albay, Central Bicol. At ayon sa mga linguist, may higit kumulang 130 to 185 na buhay na wika sa buong kapuluan. 3. Tungkol sa sinaunang pagsulat. Ang mas angkop na tawag sa sistema ng pagsulat ng ating mga ninuno ay baybayin, mula sa salitang baybay o spelling at hindi halibata. Isa rin itong abugida o pantigan kung saan ang isang karakter ay binubuo ng pantig gaya ng ba, ka, at da. Napakagandang malaman ng ating wika ay patuloy na lumalago at may napakayamang kasaysayan sa likod nito. Alin sa ating mga trivia ang mas nagustuhan mo? Comment, like, and share para sa ating aha! At laging tatandaan, lamang ang may alam. Hinding-hindi ka maiisahan.